mabilis ang mga hakbang ni Fatima. Madilim ang paligid, ngunit hindi niya alintana. Sapat na ang munting liwanag mula sa dala niyang ilawang gasera. At wala siyang pakialam kung ano man ang dinaraanan niya dahil iisang nasa kanyang isip, ang iligtas ang sarili. Kailangan niyang makalayo, hindi pwedeng maabutan siya ng kakaibang nilalang na tinatakasan niya. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Papatin siya nito, ang sanggol. Nanginig ang kanyang kalamnan nang nagbalik sa isip niya ang nasaksihang pagbabago ng anyo nito. Mula sa pagiging maamong sanggol ay naging mistulang halimaw. Kaya pala wala itong tigil sa pag-iyak. Kanina ay dahil may kakaibang nararamdaman sa sarili. Kahit anong gawin niyang paghihele rito ay sige ang pagkatungal na parang nasasaktan. Nang maisipan niyang muling padidihin ay inihiga niya sa banig upang ipagtimpla ito ng gatas. Subalit ganun na lang ang pagkasindak niya nang pagharap niya rito ay biglang bumangon. Napaurong siya. Nabitawan niya ang hawak na tupon. Hindi na rin niya naiwasang sumigaw nang manlisip ang mga mata nito. Kasunod ang pagkagusot ng muka at paglabas ng mga pangil sa bibig. Halimaw ang sanggol na napulot ko. Halimaw. Bulong niya na pumatak ang mga luha. Kampon siya ng dilim. Dahil sa takot niya ay kanina ay lumabas siya ng bahay. Nabitbit ang ilawang gasera. Pagbaba niya sa hagda ng kawayan ay lumingon siya at nakitang kasunod ang munting halimaw. Nasaan kaya siya ngayon? Nasaan na siya kaya siya ngayon? Tanong niya sa sarili habang patuloy sa pagtakbo. Diyos ko, iligtas mo po ako. Napatigil siya nang maramdamang hindi na siya nag-isa sa lugar na iyon. Lumabas ang pag-iyak niya at itinaas ang hawak na gasera para mas makita ang paligid. Napatda siya ng matanaw ang munting halimaw sa unahan niya. Nakatayo ito at halatang inaabangan siya. Napaurong siya nang umangol ito na animong mabangis na hayop. Humagulgol siya ng iyak. Nakaamba sa kanyang kamatayan. Sigaw ng sanggol. Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit. Sigaw niyang humakbang ito papalapit sa kanya. Maawa ka sa akin. Maawa ka. Nataranta siya nang pinilas yan nito ang paglapit sa kanya. Nabuwal siya at pabagsak na paupo sa lupa. Yun ay sinamantala nito para sunggaman siya. Sinakpan nito ang kanyang leeg at naramdaman niya ang pagbaon ng mga pangil nito. Tumirik ang mga mata niya kasabay ang pagpulandit ng sariwang dugo mula sa nilikha nitong sugat sa leeg niya. Napahinto sa paglakad si Manang Pe nang mapadaan siya ng umagang iyon sa isang bahay na may nakaburol. Agad siyang kinutuban. Tama na sa baryong ito siya dinala ng kanyang mga paa. Ginalis niya ang belong itim sa kanyang ulo at isinukbit sa balikat. Humakbang siya papasok sa bakuran. Kailangan niyang mausisa kung ano ang ikinamatay ng nakaburol. Dahil maaga pa ay wala pang kasinong tao. Mabibilang sa darili ang naroon at palagay niya ay kamag-anak ng mga ito ang yumao. Bagya siyang yumukod habang nakangiti sa matandang babae na sumasalubong sa kanya. Nagkikiramay ako. Tumingin siya sa saradong ataol na nakapwesto sa may gilid ng pintuan. Anong ikinamatay niya? Bakit nakasarang kabaong niya? Pwede ko bang malaman kung sino ka?
Sagot sa kanya, anak ko ang nakaburol, si Fatima. Napadaan lang ako at natawag ang aking pansin ng burol dito. Sagot ni Manang P. May hinahanap lang ako. Huwag mo sanang masamain ng pagdaan ko rito. Umiti ito at tumango. Maupo ka muna. Tinabihan siya sa upuan ni Aling Puring. Kusa na itong nagkwento tungkol sa ikinamatay ng anak. Hindi niya nagawang magsalita dahil totoo ang kanyang hinala. Halos naputol ang leeg ni Fatima dahil nilapa siya ng munting halimaw. Iyon ang dahilan kaya sarado ang kanyang kabaong. Hindi namin siya natulungan ng gabing iyon dahil malayo itong bahay namin sa bahay nilang mag-asawa. Pagkataon pang hindi umuwi ang gabing iyon ang kanyang asawa dahil may trabaho sa poblasyon. Isang gabi, taga roon ang nakakitang nilalapa ng anak ko. Nilalapa ang anak ko pero nakatakas ang munting halimaw. Nasa lugar na ito ang hinahanap niyang sanggol. Hindi siya dapat mag-aksaya ng kanyang oras dahil hindi magtatagal ay tiyak na may tao na namang mamamatay. Bagamat hindi alam ni Manang P kung saan siya pupunta, ay buong paniwala niya na makikita ang hinahanap na sanggol. Habang naglalakad siya ay hindi siya tumitigil sa pananalangin sa isip. Diyos ko, alam mo po kung gaano kapanganib ang sanggol. Marami na po siyang napatay, kaya kailangan mawala na siya. Nag-alala siya, natakot. Papagabi na naman kaya naisip niyang may nanganganib na namang buhay kung merong muling nakapulot sa sanggol. Sa araw kasi ay isa itong normal at inosente na kumukuha ng awa at atensyon. Nagpapanggap ito na itinapon sa isang lugar kaya pinupulot ng mga taong may mahabaging puso. Kapag nakita, iuwi ito at alaalagaan. Na walang kaalam-alam na mitsala pala ang kanilang kamatayan. Magbigay ang sanggol ng kasiyahan sa taong kumukop dito ng tatlo hanggang 4 na araw. Ngunit darating ang karimarim na gabi at lalabas ang pagiging halimaw nito. Papatay na walang pakundangang manlalapa ng biktima. Pagka kay aalis, magtago, magpapalipas ng ilang araw sa kamuling lalabas at gagawa ng karumal-dumal na gawain. Tama na, anas niya na hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Hirap na ang kalooban ko. Natigilan siya nang makarinig ng iyak ng isang sanggol. Natutok niya ang sariling dibdib ng malakas yung kumabog. Kilala niya ang boses na iyon. Binilisan niya ang paghakbang patungo sa pinagmulan ng iyak. Kailangang makausap niya ang kumupkop ngayon sa sanggol. Alam niyang hindi siya agad maunawaan ng mga ito. Baka nga hindi siya paniwalaan. Pero kailangan niyang magbigay ng babala para sa kaligtasan ng mga ito. Kumatok siya sa pintuan ng bahay na siniguro niyang pinagmulan ng iyak ng sanggol. Hindi naman nagtagal ay pinagbuksan siya ng isang lalaki. Agad siyang sumilip sa loob ng bahay. Narito ba ang sanggol? Teka, sino ho ba kayo? Tawagin mo na ho lang akong Manang P. Hinahanap ko ang sanggol. Mapanganib siya. Ano ho bang sinasabi ninyo? Huwag kayong manggugulo. Wala akong sanggol dito. Narito siya. Narinig ko ang pag-iyak niya. O wala. Marlon? Sinong kausap mo? Nanlaki ang mga mata at napaawang ang kanyang mga labi nang makita ang lumapit na babae. Kalong nito ang umiyak na sanggol. Halimaw ang sanggol. Halimaw ang sanggol na iyan.
hindi niya napigilan ang sarili. Papatayin din kayo niyan. Bigla may isip ang sanggol na tumingin sa kanya. Nakita siya ng mga mata nito ang galit. Aminado siya sa sarili na natakot siya rito. Nagbabanta kasi ang titig nito. Ngunit sinikap niyang magpakatatag, alang-alang sa kaligtasan ng mga taong pwedeng mabiktima nito. Maniwala kayo sa akin. Halimaw ang sanggol na yan. Halimaw yan. Hindi. Hindi. Niyakap ng babae ang kalong na sanggol. Hindi totoo ang sinabi mo. Gusto mo lang kunin sa aming mag-asawa ang batang ito. Anak ko ang sanggol na yan. Ako ang tunay niyang ina. Umiiyak niyang pag-amin. Galing siya sa akin kaya alam ko kung ano siya. Maniwala kayo sa akin. Kapakanan ninyo ang iniisip ko. Akin ang batang ito. Umiiyak na sigaw ng babae. Anak natin siya. Anak natin ito, Marlon. Hindi ko ito bibigay sa kanya. Betty, anas ng lalaki nang matakbo ang asawa papasok sa kwarto. Inoo, anyang hinawakan nito sa braso. Hindi kita pipiliting maniwala, pero mag-ingat kayo. Ihanda mo ang iyong sarili sa pwedeng mangyari mamayang gabi. Manang, hindi ako aalis dito. Dirito lang ako sa labas ng bahay ninyo. Baka makatulong ako para hindi kayo mabiktima ng sanggol. Kung totoo nga ho ang sinabi nyo, nahalimaw ang sanggol, ano ho bang pwede kong gawin sa kanya? Patayin mo siya. Patayin mo siya. Halimaw siya at marami na siyang napatay. Kailangan mawala na siya sa mundong ito para wala na siyang mabiktima pa. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko siya kayang patayin o saktan man lang. Sinong gusto mong mamatay? Ikaw o iyong asawa? Hindi nakaimik ang lalaki. Nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Hindi nagawang matulog ni Marlon. Hindi man siya ganap na naniniwala kay Manang P, ay binantayan niya ang asawa. Mahal niya ito at hindi siya papayag na mapahamak ito. Nanatili lang siya nakaupo sa bahay. Manatili lang siya nakaupo sa may ibaba ng kamang kinahigaan nito habang nakasandal sa dingding. Hindi naalis ang mga mata niya habang natutulog ito katabi ang napulot nilang sanggol na itinuri nilang anak. 5 taon na kasi silang kasal, subalit hindi pa sila nabibiyaan ng supling kaya labis nilang ikinatuwa ang pagkapulot dito. Nang bigla siyang napaiktan sa pagkaupo dahil pumalahaw ng iyak ang sanggol, agad siyang nakadarama ng takot. Gayunpaman ay inihanda niya ang sarili. Hinawakan niya ang 2x2 na kahoy sa kanyang tabi na talagang inihanda niya. Kung totoo nga na magiging halimaw ang sanggol, ay mapipilitan siyang ipanghatol iyon. Huwag lang mapahamak ang asawa niya. Baby ko, pulalas nang nagising na si Betty. Napatingin ito sa kanya. Anong ginawa mo sa anak natin? Bakit siya umiyak? Wala asawa. Hindi ko siya inaano. Tahan na baby. Kinalong nito ang sanggol. Mahal ka ng nanay. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nagbago ang anyo ng sanggol. Eksaktong nasa may balikat ng asawa niya ang mukha nito nang manlisik ang mga mata. Pumangit ang nagusot nitong mukha at lumabas ang mga pangil sa bibig. Betty, bitawan mo ang bata. Sigaw niya na mabilis na tumayo. Sa kanya kinuha mula kay Betty ang munting halimaw. Hinagis niya ito. Tumama naman ito sa dingding bago mawagsak sa sahig. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Marlon? Umiyak na sigaw ng kanyang asawa. Sinaktan mo ang anak natin? Papatayin mo ba siya?
halimaw siya, Betty. Tayo ang papatayin niya. Hindi. Umiling nitong sabi. Ngunit nang muling tumingin sa munting halimaw at nakita ang nakakatakot nitong itsura habang ito ay tumatayo, ay isinigaw na sa takot. Napayakap ito sa kanya. Marlon, halimaw nga siya. Umatungal ng munting halimaw, galit na galit. Kinalas niya ang pagkayakap ni Betty at tumayo. Nakita kasi niyang susunggaban sila nito kaya hindi siya papayag na mapahamak. Betty, takbo! Sigaw niya nang tumundag ang munting halimaw patungo sa kanila. Mabilis niyang umarang sa unahan ng asawa at sinalo ang sanggol na kampon ng dilim. Betty, lumabas ka na! Iligtas mong sarili mo! Nagsisigaw nitong tumakbo palabas ng kwarto. Hinigpitan naman niya ang pagkakahawak sa katawan ng munting halimaw. May naisip siyang paraan para patayin ito kaya tumakbo na rin siya palabas doon. Dapat kang mamatay, halimaw ka. Hindi niya kayang saktan o patayin sa brutal na paraan ang munting halimaw kaya naisipan na lang niyang lunurin ito. Dinala niya ito sa ilog na nasa likod ng bahay nila at inihagis doon. Lulubog-lulitaw ito sa tubig. Halatang nalulunod at hindi kayang iligtas ang sarili. Marlon, baka makatakas pa ang sanggol, sigaw ni Manang P na tumatakbo papalapit sa kinatatayuan niya. Kasunod nito ang kanyang asawa. Hindi nga pala ito umalis at marahil ay matyagang ang maghintay sa labas ng bahay. Gawin mo na ang dapat mong gawin para hindi siya magkapangbiktima pa. Tumalon siya sa ilog, nilapitan niya ang munting halimaw at inilubog sa tubig. Papatayin na niya ito sa pamagitan ng pagkalunod. Diyon ang parang kaya niyang gawin para kitlin ang buhay nito na hindi siya mabibigatan ng loob. Matagal niyang inilubog munting halimaw upang tiyaking mamatay ito. Nagtagumpay naman siya nang hindi na niya ito kumalaw at ay itinaas niya at nabagbag ang kanyang kalooban. Normal na kasi itong sanggol na may maambong mukha, ngunit isa ng bangkay. Anak, umiiyak na sabi ni Manang P. Lumusong ito sa ilog at lumapit sa kanya. Anak, pasensya ka na. Inaabot niya rito ang sanggol. Kinuha naman nito at niyakap. Humagulgol ito ng iyak. Mas makakabuti na ito, anak, kaysa patuloy kang pumatay. Mas magiging mabigat ang konsensya ko kung darami pang mabibiktima mo. Bibigyan na lang ho natin siya ng maayos na libing. Sabi niyang hinagod ang likod nito. Magiging payapa na ho siya kung nasaan man siya naroon. Oo, salamat Marlon. Pagkatapos mailibing ang bangkay ng sanggol, ay hindi nagkait si Manang P na sagutin ang tanong ng mga asawang Marlon at Betty habang nagkakape sila sa balkonahe ng bahay ng mga ito. Paano kayo nagkaroon ng anak na halimaw? Tanong ni Marlon. Parusa sa akin ng langit. Isa kasi akong abortionist at napakarami kong sanggol na pinatay. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito dahil kapalit ng salapi ay inalis ko sila sa sinapupunan ng kanilang ina kapag pumupunta sila sa bahay ko. Hindi lang kayo ang may kasalanan, kundi maging ang ina ng mga batang inaagas ninyo. Pero ang parusa ko ay ipinagkaloob na sa akin ng langit. Marlon, Betty, pumuntang hininga ito. Matandang dalaga ako. Walang boyfriend o asawa. Pero isang gabi ay may kung anong nilalang pumasok sa kwarto ko at ako'y inangkin, hinalay. Wala akong nagawa kundi ipagkaloob ang aking katawan para siyang isang maligno o kampon ng dilim. Pagkatapos ng gabing iyon ay may kakaiba na akong naramdaman sa aking sarili hanggang lumipas ang buwan at
natuklasan kong nagdadalang tao na ako. At ang sanggol, ang munting halimaw ang iniluwal ko sa mundong ito. Mula ho ipinanganak niyo ang inyong anak ay ganun na siya? Oo, kaya hindi na ako tumanggap ng gustong magpalaglag. Labis na akong nagsisisi. Pero huli na ang lahat dahil naisilang ko na ang sanggol. Bunga ng parusa sa akin ng langit. Sobrang bigat ng aking konsensya tuwing pumapatay siya. Kaya hindi ako tumitigil sa paghahanap sa kanya nang umalis na siya sa poder ko para mambiktima. Hinawakan niya ang braso ni Marlon. Marlon, salamat sa tulong mo. Ngayong patay ng anak ko ay matatahimik na ako. Tuluyan na akong makapagbabagong buhay.